Hi guys, today i-share ko sa inyo my May perfume favorites. I think pagsasamahin ko yung June and July na favorites ko. Kung magdidikit yung bakasyon ko guys ng June and July. So ngayon pa lang sasabihin ko na kasi baka mag-antay kayo ng June perfume favorites ko tapos walang lumabas. So ayan. So unahin muna natin itong current obsession, current favorite. Amongst the favorites of last May is itong Monocline 01 Eau de Essence from Maison Alhambra. And pinadala sa akin to ni Signature Parfums. Ililink ko below yung kung saan kayo makakabili nito, okay? And tignan niyo sa Instagram ko, currently mini-mention ko kung saan to mabibili and makikita. This one, I like using this alone, although dahil medyo mahina siya, hindi ko siya masyadong maamoy. But I like yung parang simplicity nung amoy nito eh. I love mixing it. Na-discover ko kay The Body Shop na White Musk. And itong dalawa, mas lumakas itong White Musk. And ang gamit ko is itong Eau de Toilette lang. Hindi ko mahanap yung Eau de Parfum ko. But yung combination nila, amoy na amoy ka, very clean, mas tumatagal siya. And ibang taong nakakaamoy sa akin pag gamit ko to with this, parang medyo floral, clean yung naaamoy nila. Sa akin siguro parang sabihin na natin clean sheets pero may floral na touch. Kasi I tried using this alone then last month and although I like it kasi it's clean, ngayon ko lang naalala na hindi ko masyadong gusto yung dry down niya. Pero with Monocline 01, pag nahaluan siya, all throughout, gusto ko yung amoy niya. Itong Jo Malone na Nashi Blossom. Malinis lang din. Parang tubig actually na nalagyan din ng florals. Ano ba yan? Parang medyo uniform yung gamit kong mga pabango lately, no? Kasi nga ang init, guys, and you just want to smell nice, pero hindi yung over parang powering yung amoy mo. Yeah, it's a simple floral, almost parang tubig nga or floral water sabihin na natin, pero may konting may hint of parang light citrus din akong naaamoy. Easy reach, good for everyday, signature scent, madali siyang gamitin. Eto, matagal-tagal ko na siyang nabili, muntik ko na siyang makalimutan kasi nga 'di ba, iisa yung itsura ng bote. And this is the J'adore Eau de Parfum na Infissime, tama ba? Lalagay ko naman yung pangalan dito. Ang ganda nito, guys. Hindi ko alam kung limited edition to, hindi ko alam kung diniscontinue na to. Kung gusto niyo si J'adore na Eau de Parfum, pero hindi niyo ma-appreciate yung powderiness niya. And kung gusto naman niyo si J'adore na L'Or, but you find it too youthful, too sweet, etong Infissime ang para sa inyo. Why? Para siyang combination ng both. Everything is softer, hindi siya ganun ka-powdery. Yung sweetness is parang toned down lang, at least sa skin ko. And it's really nice. Malakas siya, guys. Malakas siya. Soft, powdery, sweet, clean. Ang ganda niya. Although mas lamang ng konti yung sweetness, but it's not as sweet as nung L'Or, at least sa skin ko Pero magkaamoy, guys. Para siyang nakababatang kapatid ni L'Or actually. Although yung tamis kasi ni L'Or, parang mas bata. I hope you understand what I mean. Next naman, because mainit, nilabas ko tong Bulgari Petit et Maman. Eto. This is parang easy, powdery, clean. Actually, lately, I find na yung parang powderiness niya is parang dry powder type. I don't know kung before may pagka-sweet powder yung dating niya. But lately, it's parang too dry for me. But I like it. Para lang akong nagpulbo. Alam niyo yun yung feeling ko habang gamit ko siya. Etong next, siguro pag alis namin, I will try to visit yung store nito. Kasi nakikita ko siya, pero sa isip ko kasi, wala naman akong balak na bilihing stock ng mga pabango nito. Kasi meron na tayo nitong Maison 21G sa Art of Scent, but wala sila sa Art of Scent, wala silang tinda nung you will create your own. I hope you get what I mean, no? Kasi etong brand na to, you can create your own scent. And I will try to link here yung review ko nito. If nakagawa na ako ng review nito, I think meron. But eto, hindi ako sure as far as I could remember, ginawa ko tong combination na to. But ngayon kasi, pag tumitingin ako sa website,
website, meron na silang parang pre-made na ganitong combination, and this is the lavender and bergamot. Silang dalawa lang na notes. Kasi the reason why I remember, kasi nilagyan ko siya ng pangalan na yun lang yung laman niya na note para I know na tinimpla ko siya and ako yung naghalo nitong pabango na to. Dahil medyo matagal na sa akin tong bottle na to. Actually, nasira na nga yung cap. Hindi na siya magnetized. Nasira yung magnet niya. Kaya siguro time na talaga na pumunta na ako sa store niya talaga kasi mag-i-stop by kami sa Singapore. May extra bottle pa ako nito, which is matagal na rin kasi sabay ko halos na in-order, I think, or magkasunod lang. Pero I will buy another one of this. Etong combination ni lavender and bergamot. Pero this one, gamit ko, na-complementan ako dito, guys. This is sweet, yung sweetness ni lavender, and may pagka-powdery din siya because lavender also has a powdery na note. Yung parang pagka-citrus ni bergamot, hindi ganon ka-sharp. Ang ganda niya, guys. Calming siya na parang green. May something green sa amoy niya na powdery and sweet but not candy sweet. Parang lavender, powdery sweet. Ganon siya. Na matagal na siya, etong bottle ko, mas maganda na, mas sophisticated na. Sabi ko nga, sa natatandaan ko nung ni-review ko to, may pagkaamoy, I think may pagkaamoy Chanel siya. Tama ba yung natatandaan ko? Well, ngayon kasi pag inaamoy ko tong bottle ko, may pagkaamoy Chanel yung amoy niya. Very classy, sophisticated. Ang ganda, guys, and refillable to. So, I don't know if they would allow me na mag-refill lang ng konti, but dahil matagal na tong juice ko, baka yun yung reason kaya mas gumanda pa siya. Pero even before, nung bagong order ko lang siya, maganda na siya eh. Pero parang mas naging potent pa siya and mas gumanda pa siya. So next, baka sawa na kayo dito, nakailang labas na ako nito, and this is the Dolce & Gabbana Nele Imperatrice. Alam niyo naman, pag mainit, madali siyang gamitin. So I use this alone kasi I really like it, but the idea is, kaya ko siya nilabas, trinay ko siyang ihalo dito kay Monocline 01 kasi may pagka-citrusy woody siya and may pagka-citrusy din siya. Hindi ako sure sa kinalabasan. Wala akong napansin na changes. So ayan na, sinishare ko na, guys. I think I will try to mix this na lang dun sa Zara na Blanc Apporte. So, baka mas maganda yung maging combination nila. Hindi naman pangit yung combination nilang dalawa, but parang wala akong masyadong napansin na pagbabago. I love this. I love this one. Itong La Imperatrice, and ginamit ko siya alone. Refreshing, uplifting, alam nyo na. Next is itong Dior Addict na Eau de Toilette. Okay, so I have the Eau de Parfum. I have the Eau Fraiche. Yun yung pinaka-favorite ko sa kanilang tatlo eh. Kasi sa weather natin dito sa Philippines, mas madali, tumiha, mas madaling gamitin si Eau Fraiche. But etong Eau de Toilette, for sure, nung time na binili ko to, gustong-gusto ko. It's weird na sinishare ko siya ngayong May, no? Kasi isa siya sa ginamit ko eh. Isa siya sa perfume favorites ko nitong May. But I like this sa unang spray. Pero yung dry down niya, I think because of the heat, hindi ko masyadong gusto si Eau de Toilette. Ngayon lang na na-remind ako ulit na ginamit ko siya ng mainit. Na si Eau de Toilette, you would think Eau de Toilette, maganda siyang gamitin pag summertime, no? Parang mas maganda siya pag mas malamig-lamig na weather. And si Eau de Parfum, hindi ko na masyadong maalala kung nailabas ko na yun ng summertime. Pero wala akong ganitong memory ni Eau de Parfum na hindi ko masyadong gusto yung dry down niya nung ginamit ko ng summertime. Alam niyo yun? So, lesson learned. But I still love this. Nilabas ko siya ng May, na-enjoy ko naman nung ginamit ko siya. Chanel Gabrielle na Essence. Ooh, I love this. So, merong umorder sa akin. And nung ginagawa ko yung decant, naamoy ko siya ulit. And oh my goodness, kailangan ko siyang ilabas. And kailangan ko siyang gamitin ngayong mainit na weather. I think lagi ko sinasabi maganda siya pag malamig na weather, etong Essence. But mahinang nila lang, ginamit ko siya ng summertime. And I really enjoyed it. And I really loved it. Ang pinaka-paborito ko talaga sa kanila is yung parfum na version. Kasi yon to me, perfect white florals yung pinakatimpla niya. But, hindi kayong magkakamali kung bibilihin nyo rin si Essence and kung bibilihin nyo rin si Eau de Parfum. Sobrang, to me, I love yung timpla nitong Gabrielle. Okay? Minsan hate ko, but more on love ko siya. So, sa mga hindi nakakaalam, nagbebenta ako ng decants. Kung nakita ninyo sa video ko and gusto nyo i-try yung decant, nasa description box below yung store kung saan kayo makakabili ng decant. So, pwede nyo akong i-message sa Instagram account ko, okay? But this one, soft. Soft na florals. Ang ganda ng pagka-soft niya. Actually, pag inaamoy ko siya, ang iniisip ko is soft florals na naaamoy ko yung air-conditioned room. May something na parang malamig and fresh sa kanya.
Ang soft, ang classy, ang sophisticated. Kayang-kaya ko siyang ipaligo sa sarili ko. Ito yung Prada Candy na floral. Ito, ang linis nito. Bihira kong malabas tong tatlong Prada Candy ko na perfumes. Yung tatlong meron ako, hindi sila yung super sweet na variant ng Prada Candy because of the name Prada Candy. Yung tatlong meron ako is parang more on floral, clean, alam nyo yon. And I think yung isa doon discontinued na, but I'm not sure kung lahat silang tatlo na meron ako is discontinued na. Inuulitin ko, this is the floral na variant. Ayoko lang talaga yung pinaka design ng cap niya kasi pwedeng lumabas yung pabango kasi hindi naman siya covered na covered, guys. Ang linis nito, may pagka-soapy type na clean na floral. Easy reach, madaling gamitin. And malakas siya, guys, ha. Yung damit na gamit ko nung inisprayhan ko to, nasa labahan na, nung lalabahan ko na siya, andun pa rin siya. So, malakas siya, guys. I just hope na hindi pa to discontinued itong floral. Maganda siya sa weather natin dito sa Pilipinas kung gusto ninyo ng floral, soft, amoy sabon malinis na klase ng floral na pabango. Etong line na to, meron ako ng Eau de Parfum, meron ako ng itim, meron ako ng pula, and may bago pang lumabas yata na same nung pula pero parang ibang variant na naman siya. Inamoy ko sa store, quickly lang, napadaan lang ako, parang parehas lang. Pero amoy lang, hindi ko siya na-test sa skin, so siguro balikan ko na lang. And this is the Givenchy, I hope na-pronounce ko ng maayos, na Lunter D. And eto yung Eau de Toilette, kasi nga mainit, sabi ko, diba? So light lang yung gagamitin ko, hindi ko gagamitin yung Eau de Parfum, kasi sobrang tamis. Etong Eau de Toilette, guys, sobrang worth it to. Eau de Toilette, pero ang lakas niya, guys, ang kapit niya. Again, yung damit na gamit ko nung inisprayan ko nito, andun pa siya sa damit nung lalabahan ko. And amoy na amoy ako nung gamit ko siya. Etong Lunter D na Eau de Toilette, kung gusto ninyo ng sweet floral, kasi tube rose to kung hindi ako nagkakamali. Parang bubble gummy na klase ng pabango, pero pang summertime. Matamis, pero hindi siya nakakaumay. Maganda to. And all year round, pwede siya. Actually, pwede nyo nang skip yung Eau de Parfum kung you find it too sweet. Enough na to etong Eau de Toilette. Kasi sobrang sulit yung quality niya, guys. Yung power niya. I don't know kung sinuwerte lang ako sa batch na meron ako kasi baka yung mga bagong labas ngayon mas mahina na. Mag-comment nga kayo below kung meron kayong bagong bili na Lunter D Eau de Toilette netong 2024 or sabihin natin kahit last 2023 kasi medyo mas matagal na dito yung bottle ko. Mas luma-luma na siya ng konti. Pero sulit na sulit yung quality niya and it's not super sweet. Matamis pa rin. Para dun sa mga taong ayaw ng matamis na pabango. Matamis pa rin siya pero to me, mas kaya mo siyang gamitin even sa summertime. Chanel na lace exclusive na La Posa. I will do a separate review nitong mga bago kong lace exclusives na line na hindi ko nasama nung nireview ko yung ibang mga lace exclusive ko na bottles. This one is nice. May pagka-green siya. Meron siyang dating na Chanel number 19. Tama ba? Yung green na line nila na hindi ko gusto, si Poudre lang yung gusto ko. But this one, may pagka may pagka citrusy green siya. It's nice. But I don't think it's for everyone. Pero antayin nyo na lang yung magiging separate ko na review nito. I really like this. Pero kung hindi ninyo gusto yung mga strong, sharp na green na klase ng pabango, it's not for you, but I like it nung summertime. So, ilalabas ko na tong last na bottle. And eto rin, pinadala din sa akin to ni Signature Parfums. And this is the Pride Parfum from Rue Broca. Bago to amoyin, tignan natin kung mag-aakma yung scent memory ko. Ang natatandaan ko nung gamit ko to, malakas siya. This is parang soapy, clean, but at the same time, merong parang sweetness na parang almost candy. Pag dito mo kasi siya inaamoy, ang maaamoy mo sa kanya is yung parang soapy clean. Para siyang si Parfums de Marly na Valaya. Ang linis. But pag nalagay mo na siya sa damit mo, pag na-spray mo na siya, pag tumagal, lumalabas yung parang almost sweetness ni Love Don't Be Shy. Parang candy ba siya or hinog na orange na. Basta, ang ganda niya, guys. Ang ganda-ganda niya. And this is affordable. So, any age bagay sa kanya. Pwede siyang pang bridal. Maganda siyang pang blind buy. Actually, na pang gifting. Kasi clean, sweet, floral,
bagay na bagay sa weather natin dito sa Philippines and pwede mo siyang gamitin as your signature na scent. So, ayan na guys yung mga May perfume favorites ko. Thank you for watching and see you again on my next video. Baka matagalan akong mag-post ng video. I'm not sure kung after this, kung makakapag-edit pa ako, but pagpasensyahan nyo na kasi nga magbabakasyon ako. I will try to post once in a while, pero pag nakabakasyon ako, baka i-enjoy ko lang muna yung vacation ko. Okay? See you again! Bye!